enhance natin yung audio. Ay, lalagyan natin ng text. Jones. Hey! Shout out to you, mga ma'am, sir. Shout out. Let's get people in here. Share natin yung live natin. Marvelous Bernate, hello, sir. Share ko lang ating live. Hello, Happy Hearts Day to you guys. Happy Hearts Day. Double heart. Triple heart kung kaya. Happy Hearts Day. Sir Marvelous, shout out. Sino pa yung nandito? Kenneth John Cañete, shout out. Gerald Sanchez Kilala, shout out to you, sir. Sir Marvelous, saan location mo, sir? Para ma-shoutout ko kayo. Ayan, type niyo yung location nyo, tapos shoutout ko kayo, mga ma'am, sir. Ako, Ralph Cifra from Quezon City. Ayan. Okay. Share ko lang yung live natin, ha. Sharing lang. Pa-share na lang, mga ma'am, sir. Oh, 5 na tayo. Oh, from Samar. Wow. Ang layo, mga ma'am, sir. From Samar to Quezon. From Quezon City to Samar. Happy Hearts Day to you, sir. Yan. Live na tayo. Share lang ako. Nag-share lang ako sa phone ko, ha. Tapos, diretso na tayo sa lesson natin ngayon. And share ko lang din yung yung mga experience ko kung paano ako gumagawa ng mga pricing sa mga toy customs ko. Pinoy Toy Vloggers, Pinoy Toys Tiangge. Okay. Toy Hobby Collector. Yolo Park. Okay, let's share. Laruanan, Toy Unboxing Family. Share, Bain Abuju, hello sir, good evening. McFarlane Toys. Okay lang yung audio and video. Naririnig niyo ba ako na maayos? Kumusta yung video natin? Okay lang yung video. Wala naman lag? Live na na. Oo, naka-live na ako. Ano yan? Gusto matawa? Sige. Tinanong ako ang bigla niyo. Ako din bigla doon napabulalas ng tawa. Mama, ano nakakatawa dito? Very clear, okay. Pero ako, natatawa dyan. O, sige na, okay na. Oo nga, no? Oy, very clear, sir. Nice. Okay, naka-enhance audio ako dito sa sa natin, sa platform natin. So, itong video na to, i-discuss natin kung paano ako gumagawa ng mga price list sa mga toy customs natin, okay? So, yun. Let's get more people. Siguro 10 people. Tuturo ko na kung paano ako paano ako gumagawa ng mga price list, paano ako gumagawa ng mga pricing tiers or levels dun sa mga toy customs na ginagawa ko. Let's get more people in. Siguro, ayan, okay na yan. Okay na yan, mga ma'am. Chuck Gentile Jr., what's up, bro? Shout out. Van Ludwig, Ariola, shout out. Marvelous Bernate, shout out to you, sir. MC Cristobal, shout out to you, sir. Where are you from, sir? MC Cristobal, para ma-shout out kita, sir. Ako, Ralph Cifra from Quezon City, Manila, Philippines. Ang dami natin. Nag-share lang ako sa mga groups. Pa-share sa mga toy groups. What's up, buddy? Chuck Gentile, bro. Where are you from, bro? Chuck Gentile. Chuck Gentile Jr., what's up? What's up? Oh, yan, 10 na. Pwede na tayo mag-start.
Wow, MC Cristobal of Paranaque. Shout out to you, sir. Malapit ako dyan, sir, sa Paranaque. Yan, Sukat, Las Piñas. Ayan, taga Las Piñas ako, sir, dati. Yun yung hometown ko. Las Piñas, Cavite. Yan. Boston, Massachusetts, USA. Tit. Chuck Gentle. Oh, Van Ludwig. Oh, taga Paranaque din si Van Ludwig. Sino yung isang taga Paranaque? MC Cristobal. Oh, yan. Magkaano kayo, sir? Hometown. Van Ludwig Ariola. Okay, nice. Shout out to you mga ma'am, sir. Okay, pwede na tayo mag-start sa lesson natin. Pwede na. Swap lang tayo ng camera kasi kailangan ko magsulat. Okay? Kailangan ko magsulat dito. Okay. Gibbs from Bonggao, Tawi-Tawi. Hello, sir. Shout out to you, Sir Gibbs. Wow, grabe, no? Ang ganda lang, ang galing ng internet kasi from Quezon City to Boston, Massachusetts, nare-reach nila yung feed natin. Nagko-connect tayo together. Meron tayong isang hobby na meron tayong isang interest, di ba, na connected tayo together. Ito yung mga toys, syempre, di ba? Tapos gusto kong i-share din yung knowledge ko dito sa platform natin kung paano ako gumagawa ng mga toys, nagre-review, nag-unbox, nagko-customize. This time, pag-usapan natin yung pera para mahirap siya medyo mahirap siyang pag-usapan, pero this time talagang medyo i-breakdown natin kung paano tayo nakapag-create ng money through toy customization. Kaya title nito Money Talks, di ba? Yan. Ang dami, 20 people na, ang dami na 20 people. Ralph Gregor de Rama, where are you from, bro? Ayan, ang dami na from Tawi-Tawi. Yan, thank you very much. Happy Hearts Day to you all. Yan. Timothy Asgar, hello, shout out to you. Okay, so yan, meron akong mga pin-repair din na actually, sinulat ko lang yung kanina, tapos gusto ko lang din i-share yung mga notes kung paano ako nagpa-pricing. Okay na siguro to, pwede na to. Ang dami, 26 people online. Thank you very much for watching. Ayan, pricing, toy customs, yan ang topic natin ngayon. Okay, swap ko na yung camera, tapos start na tayo sa lesson. Okay, disclaimer muna. Lahat na sasabihin ko dito ay, ito yung process ko, personal process. Kaya, ayun, meron tayong sarili-sariling process. Kaya, itong dinidiscuss ko, ito yung way ko kung paano ko na-reach kumbaga ito yung experience ko, ito yung perspective ko. Kahit anong sabihin ko rito ay, yun, opinion ko, di ba? Yun lang yung disclaimer ko. This is my view. Meron tayong sarili-sariling process and you can change yung process na yun. Kasi nga, di ba, wala namang right and wrong way to do things, di ba? There's just a right way for you, di ba? The right way for me, right way for Kevin Mooney from Mountain Grove, right way for Timothy Asgar, the right way for everybody, di ba? There's no wrong or right way for... Wala namang very specific rule, di ba? Wala namang specific rule. Ang bibigay ko sa inyo yung guidelines or experience ko kung paano tayo nakapag-craft ng mga pricing dun sa around toy customization. So, okay, game. Let's do it. Shift camera na ako, Nasasuot ko na tong headband ko kasi kailangan natin take down ng notes. Lance Roa, good evening, sir. Good PM, Master Rain. More blessings and customers to come. Thank you, Timothy Asgar. Shout out to Kevin Mooney from Mountain Grove, USA. Okay, tara. Shift ko na yung camera. Okay, ito na yung ating notes. Sulat na tayo rito. Wait lang magpe-prepare lang ako Okay, tanggalin ko na rin yung salamin ko. Okay? Kita nyo ba? Kita nyo ba yung... Siguro gamitin ko to. Mas makapal to eh. Ayan. Yan na lang siguro. How to price toy costumes. Ito. Yan. Can you see it?
Ayan, meron tayong Batman tsaka Iron Man. Okay. Teka, standby lang din ako dito sa sa comment section. Ayan. Ayan, mas kita. Shared. Thank you, Sir Just Noir. Shared na. Shared na tayo. Teka, paano ba to? Ayan, mas ganyan, no? Para nakikita niyo yung comments. How to price toy customs. Ayan, so yung topic natin ngayon. Okay, disclaimer ulit, no? This is my own perspective. This is my own process. Okay? So, ang pricing kasi ng toy customs, marriage siya ng business tsaka art. Okay? Ito yung business side of things. So, yung kapag, syempre yung ine-execute natin, it is a form of art, di ba? Zoom in ko pa ba? Okay na siguro yan. It is a form of art. Syempre, marriage siya ng art x business. Yan. So, dito tayo sa mas business side of things. Okay? So, meron tayong, yung first pricing model, meron tayong tinatawag na hourly rate. Hourly rate. Ayan. Pricing model number 1. Sa hourly rate, meron lang tayong 24 hours a day. Ilang oras tayo natutulog? 8? Siguro 8. 24 hours per day. 8 tayo, tama, 8. 8 tayo natutulog, 8 hours tulog, sleep. And we only have 16 hours left. Tama ba? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4. Tama, 16 hours sleep. Dito sa 16 hours of, 16 hours na natitira, syempre nandyan lahat ng, work, kung meron kang day job, work, tapos nandyan yung freelance. Yan yung racket. Mga racket natin, freelance. Diba? 16 hours. So, meron kang entertainment, yan. So, sa 16 hours, i-audit mo talaga yan. Ilang oras ka nanonood ng YouTube, nagre-research, di ba? Nandyan lahat yan sa 16 hours. Yan sa hourly rate. So, kung ang hourly rate mo ay 500, so example lang itong Batman, i-custom natin. Yan, i-custom natin to. Ang hourly rate mo dito, siguro 500 pesos per hour. 500 PHP per hour. Yan. Ilang oras mo siya gagawin? Di ba? Ilang oras mo siya gagawin? Siguro times, try natin 8 hours. Kailangan ko calculator. Ayan. Wala natin na ilan to. 500 times 8. 8 hours yun 4,000. Okay? 4,000 pesos. 4,000 pesos. Yan yung pwede mo, yan yung pwedeng rate mo. Starting rate pa lang to. Pwede mong gawing guide to para dito sa custom rate mo. Yung custom paint mo, ano ba ang gagawin mo dito? Battle damage ba siya? Weathered ba siya? Anong klaseng repaint ba gagawin mo? Gradient ba yung cape? Yan. Okay? So, yan yung starting price, yan yung guide. Pwede kang tumaas dyan. So, 4K. Kasi nga, ito yung sinet mong price. Fixed na siya 500 pesos. Okay? So, ngayon, ang dilemma nito, okay siya for starters or for start. Ako, ginamit ko rin to. Nung nag-start din ako. Yan, ginamit ko rin yan. Kasi, pwede siyang mag-determine ng initial price mo. Okay? Pwede siyang nakikita niyo? Okay. Pag maganda ka lalabasan parang item niyo, sir, hindi na need na computation, mataas na agad. Thank you, Mercado James. Ayan, ito yung computation ng hourly rate. Ang problema, hindi lang problema, pero ang cons lang ng hourly rate, you only have 16 hours a day. So, 16 working hours a day. Kasi meron ka ng 8 hours of sleep. So, kung meron kang 16, granting na itong 16, talaga nag-work ka lang, 16 times 500, teka. Ito ang computation. 16 hours times 500 pesos ay 8K. So, ito lang yung ceiling mo, 8K per day. Di ba? 8K per day.
Yan na yung pinaka-top mo. Hindi ka na pwedeng mag-exceed dyan kasi you only have 16 hours per day. So, ibig sabihin ba kapag nag-work ka, kunwari itong Batman, tatrabahuin mo lang siya ng isang oras. Kunwari isang oras lang, ibig sabihin ba nun 500 lang yung babayaran sa'yo? Di ba parang should the client pay you less or more? Di ba? They should pay you more kasi mabilis yung gawa di ba? Mabilis yung turnaround ng projects di ba? So yun yung dilemma rito. Ibig sabihin pag mabilis yung turnaround, 500 lang equivalent. Pero it's not the way it's supposed to be, di ba? Yun perspective ko lang yan So kung 500, kung 1 hour lang to, so isabihin 500 lang ba talaga? Yan. So yun yung mga dilemma talaga dito sa hourly rate. Yan, hourly rate. So, ayan, tapos na tayo dyan. Yun lang naman yung concept niyan, yung hourly rate. Mas magbe-base tayo dito sa pangalawang pricing model. Ito yung factor-based pricing. Factor-based pricing. Yan. Ito hindi ito nagmamatter kahit na USD or PHP yung yung usapan natin dito Ayan. Any value okay yan. Applicable yan. Dollars or Philippine peso. Yan. So sa factor-based pricing dito tayo mag-discuss ng mas in-depth. Okay? Okay, ano ba yung factor-based pricing? Itong pricing kasi na concept in general, very subjective yan. Kahit anong price ilagay mo, pwede, di ba? Pwede naman Pero madedetermine mo mararating mo yung initial price mo using an objective factor. Yun nga, ang mga factors na to ay, yan, kailangan mo i-consider lahat. Okay, sinulat ko na lahat ng factors. Almost lahat ng factors. Ito, sinulat ko na. Yan. I-discuss ko isa-isa. Saan na ba yung pointer ko? Yan. Kita nyo ba? Okay. Yan, una-una, siyempre meron kang pintura, paint. Ano-ano ba yung paint mo? Meron pa tayong, ang ginagamit ko, Hero Paints. Di ba? Kita ba? Kita nyo ba yung sulat ko? Ayan. Zoom in ko Yan. So, paint. Ito materials to lahat. Ito, lahat to ng factors. Kailangan nating i-audit lahat to. I-audit natin lahat to para ma-determine natin kung magkano nga ba ang isang custom na laruan. Di ba? Yan. So, sa factors ito, we have paint. Tatlo yung ginagamit kong set ng pintura. Meron kang Hero Paints, Armored Komodo, Vallejo. Dito sa Hero Paints, water-based acrylic lahat yan. Meron pa pala akong spray can, Bosni spray can. Teka lang Yan, yard ko yan. Bosni spray can. For primers. Ayan, Bosni. So, sa ilalim ng Hero Paints na yan, meron pa tayong iba't ibang kulay. Napakaraming kulay niyan. Armored Komodo, sobrang daming kulay. Vallejo, ganun din. Sa Vallejo naman, ang gamit ko dito, puro metallics. Metallics yan. Sa Bosni, spray paints. Okay? Spray cans. Tama, pang primers, tsaka top coat. Yan. So, yan lahat ng pintura na ginagamit ko. So, sa pintura pa lang, syempre, meron ka rin cost. Lahat to, factors that affect yung price ng customs. Hi, Sir Says. Good evening. Dinidiscuss ko, sir, yung mga factors that affect yung price ng mga toy customs. Sir, please don't delete this live po. Re-rewatch ko po sana. Oh, sir, i-upload ko rin to sa YouTube, sir. Kung paano tayo pa-price ng mga toy customs natin. So, dinidiscuss ko ano yung mga factors. In-audit ko lahat to, sir. In-audit ko lahat para ma-determine natin kung ano yung mga factors na nag-lead sa pagtaas o pagbaba ng mga toy customs. So, you have paint. Maraming factors yan. Yun nga, water-based acrylic ba gamit mo? Gumagamit ka ba ng airbrush? Yan. So, you have brushes. Sa brushes, meron kang flat. Meron kang round. Meron kang pang dry brush. Napakarami din ito. Lahat to nag-i-incur ng cost. Lahat yan merong cost. Okay? Lights.
Ang lighting mo ba, ano ba, dalawang fluorescent ba? Meron ka bang ring light? Meron ka bang pangatlong light, pang highlights? Kailangan mong makita yung figure na pinipintahan mo. So, kailangan mo po ng extra light sa gilid, sa taas, sa baba. Yan. So, you have tripod. Tripod mo, ilan? Dalawa? Tatlo? Yan. Mobile phones. Pangkuha na, ayan, gamit ko, mobile phones. Shout out to Huawei Nova 5T. Yan, mobile phones. Ilan mobile phones mo? Ako, dalawa mobile phones ko. Pang kuha ng video, tsaka ng photo. Yan, alligator clips, pang tulong sa spray paint, blue tack, spoons, pang ano to, trial and error ng mga pintura. Kung gusto niyo mag-testing muna. Okay? Spray cans. Yan, Bosny. And also yung mga additional materials like pencil, calculator, maybe eyeglasses kasi kailangan nyo ng mas sharper na view or ng mas sharper na eyesight. Yan. Okay, pangalawa naman. Teka. Basta ako pag nahirapan ako maningil, pag nahirapan ako, teka. Sabi ni Cez Gopela, basta ako pag nahirapan ako, maniningil ako. Pag gusto nyo libre, pinunaw na Crayola ang gagamitin ko. Shout out to you, sir. Cez Gopela from Cavite, right? Julian Buencamino, hello sir. Brian Carson, hello sir. Yan. Okay, sa susunod na factors, susunod na category. Siyempre, meron kang pagkain. Di ba? Food. Coffee. Ako, coffee. Hindi ako makapagtrabaho pag walang kape. Yan. Kape tayo, mga ma'am sir. Yan, coffee. Ayan, Shisivra, shout out to you. Thank you very much. Yan, electricity. Siyempre, kailangan natin yan. Electricity bill, monthly. Okay? Water, monthly, rent, monthly, and internet. Ilalagay ko na rito internet. Yan, internet connection. Yan, internet connection. Sobrang importante niyan mga ma'am sir. Pag wala internet, parang di tayo makatulog. Kasi wala tayong connection sa mundo. Diba? Wala tayong connection sa ibang tao. Diba? Kasi diyan lang gagaling yung client work natin eh. Diyan tayo nagdi-distribute. Diba? Free distribution yan. Yung mga platforms natin na galing sa social media, free distribution. Kaya let's maximize that. Okay, next category. Itong PC setup. Dito ako gumagawa ng mga research. Okay? So PC setup, meron kang keyboard, monitor, hard SSD, yan, para mas mabilis yung startup, walang lag. So you have speakers para churn out ng music. Yan, nakikinig ako ng music pag gumagawa ako ng mga toy customs. Ayan, pakita natin si Iron Man dito. Yan si Batman. Yan, okay? Yan, music. So, kung ginagawa ko si Batman na Christian Bale, makikinig ako manonood ako ng movie na movie from YouTube. Titingin ako ng mga references. Ayan, sa Pinterest, ginagamit ko yan. Yan. Pare-pareho tayo may access sa internet kaya gamitin natin lahat ng resources. So you have internet, you have upgrades ng mga hardware. Diba? Hardware yan. Also, yearly PC maintenance. Ayan, may maintenance pa pala tayo ng PC tsaka cleaning. Yan, sa cleaning, meron pa tayong kailangan ko, bumili pa ako ng blower para lang, diba, malinis yung PC, ma-maintain yung bilis niya. Okay? Next category. Dito sa action figure. Yan, action figure tayo. Sige. Yan, action figure. Anong action figure ba? Diba? Ito. Anong toy line ba siya? Ito, example natin, McFarlane Toys. Diba? Anong toy line ba? Ano yung base toy price? Kunwari, ang base toy ko, Grim Knight. Diba? Sobrang mahal nun, 6 to 7K. Yan ang toy price niyan. I-increase ko din yung price ko. Diba? Kasi yung base price ko, mataas na. Kuwari, ito 6.5, pwede ang custom niyan times 2 o kaya 3. So, times 2 yon, 6 times 2, 12. Kung times 3, 18. O, diba? Yun lang yung concept ko doon. Okay, anong toy line? Ano yung base toy price? Meron ba, ang client ba gusto ng additional accessories? Diba? People don't realize how long it takes to paint a figure. With dry times and what have you. Plus, people are paying for your skill at painting. Yes, sir, Chuck Gentile. I really appreciate your comment, bro. That's true, bro. That's true. Yan, sa action figure, what toy line? What's the base toy price? So, in this case, the base toy price for this McFarlane Toys is around
1,800 pesos. I think kano bili ko dito? 1,800 nga ba? Kalimutan. 1,600, 1,600, 1,602. Yan. Accessories, kung gusto pa na additional accessories, yan, papagawa pa ako. Ayan, outsourcing. Outsourcing pa pala. Yan. Kasi kung gusto ni client ng accessories, magpapagawa ako kay Meraki Archives. Ayan. Shout out to Meraki Archives. Yan. Meron kami current project ngayon, Punisher na Spider-Man. Gumagawa siya ng gun web shooters. Ayan. Shout out to you, sir. So, ang size ba nito ay 7 inches or 1/4 scale? 18 inches. So, ibig sabihin, mas maliit, mas mababang price. Kapag mas malaki, mas malaking price. So, that, hindi siya universal law. Guide lang siya. Kasi, minsan yung mga maliliit, mas mahal din. Diba? May mga ganun din concept. Diba? Hindi naman to, yun nga, disclaimer ulit. Hindi to ang ultimate rule. Wala. Ano lang to, guide lang natin to. Guide ko lang to pala. Guide ko as a toy customizer na kung paano ko nagka-craft ng mga prices. Ngayon, you can use this. Pwede kayo mag-craft ng sarili nyo, di ba? Kasi iba't iba tayo ng proseso eh. Maraming factors talaga. Iba't iba. Ngayon, sinishare ko yung aking knowledge kung paano ko nag-land sa ganung pricing list. Okay? Next. Shipping. Punta tayong shipping. Ang shipping ba ay local or international? Siyempre, pag local, mas mura. International, mas mahal. Ito, importante to. Communications with client. Sa communications with client, pupunta dyan, isa dyan ang project quotation. Siyempre, meron ka din communications with client. Constant yan. Constant communication with client. From the time na mag-inquire sila sa Messenger, sa YouTube, sa Instagram, sinasagot ko kaagad. Di ba? Nagre-reply kaagad ako. Yan, communications with client. Papasok dyan, project quotation. Yan, sa project quotation, ano ang nandun? Ano yung nasa loob ng project quotation? Yan, ito project quotation, kunwari, di ba? So, meron akong logo dito. Naka-design to eh. May design ako nito. Sa ako napapakita. Next video na lang. Okay? Meron kang, sa project quotation, meron kang branding, logo, name, tapos name of client, location, tapos yung mga deliverables. Ayan, ano ba ang deliverables niya? Ilan? May images lahat yan. Kuwari, gusto niya ng Venom Punisher, gusto niya ng Punisher Batman, gusto niya ng Spider-Man, gusto niya ng Spawn. Yan, lahat dyan naka-layout. Tapos kung ano yung mga specifications, meron ka pa bang gusto accessories. Tapos, pe-breakdown ko yan per price. Meron ka subtotal, tapos meron kang total, kasama yung shipping. Kung ito sa Massachusetts, plus $150. Yun yung shipping fee. Kung medyo big box, abot tayong $300. Shipping fee pa lang yun, ha? $300. Okay? So, sa isang buong quotation na to, nandito lahat. So, meron kang, isasend ko to sa client, tapos i-approve niya. Pag na-approve niya, good to go na yan. Mag-work na tayo. Mag-hunt na ako ng figures. Kailangan ko ng down payment from the client. So, yun. Ganun yung proseso. Kailangan ng quotation para ito yung magsiserve as the contract. So, sa conversation with client, nagsisend ako ng photos ng work in progress. Nagsisend din ako ng videos, video updates yan, periodic updates yan. Meron tayong pending. Kunwari, itong figure na to, pending pa. Kunwari, itong figure na to, tapos na. Nalagay ako ng check. Okay? Pending. Ina-update ko sila kapag tapos na yung product. So, meron tayong checklist. Checklist of product na, checklist of toy customs na tapos na. Kunwari, ito, pinagawa niya to, Iron Man, tsaka Batman. Kunwari, tapos na si Iron Man, papakita ko sa kanya, meron akong photoshoot, meron akong tutorial, lahat, may review. Papakita ko sa kanya kaagad to. Yan, okay? Looks great, tapos na, check na. Check na si Iron Man. O, next na tayo. Next project na. Okay? Ganun yung ginagawa ko sa mga client ko. Constant communication kay client. Yun yung importante, mga ma'am, sir. Okay. Again, may mga client din ako na, ino-offerin ko din pala sila ng mga paintings based dun sa mga customs na gusto nila. So, mari, gusto nila ng battle damage na Iron Man. Pinapakita ko yung mga paintings ng Iron Man ko dati. Okay? Sabi ni Shizifra, action figs,
Prices can also change depending on availability. Ayun, tama. Minsan, pag may hinahanap yung foreign client na halos wala nang available sa local market, so may certain percentage rin na napupunta sa paghahanap ng figure. Ayun, toy hunting. Tama, toy hunting. Tama. Toy hunting. Oh, matagal yan. Yung toy hunting. Lalagay ko yan under action figures. Okay? Toy hunting. Okay? Okay, next. Meron pa ba? Yan, ino-offeran ko sila ng mga additional request. Paintings. Gumagawa rin ako ng mga paintings ng mga comic book characters. Kunwari si Batman, nag-offer ako ng painting Batman. Diba? Ganun. Ganun yung pricing model. Dito, ayun, kailangan ko rin pala ng PC dahil nga doon ako nagre-research. So, meron din tayong fees for tweaking or edits, di ba? Tapos itong lahat ng concept na to, 1 month team lang ako dito mga ma'am sir. I do everything from unboxing, review, toy hunting, lahat to. Lahat to mga ma'am sir, 1 month team. I do everything from editing, photoshoot, video, communication with client, revisions ng mga action figures, ng mga designs na gusto nila. Tapos, yun, I do everything. Okay? Dito naman next tayo sa prod cost. Okay? Sa prod cost naman, meron ka editing. Ang ginagamit ko rito, CapCut, using my mobile phone. Meron ka di photoshoot, mobile phone. Video, mobile phone din. Communication skills. Siyempre, nag-aaral din ako mga ma'am sir kung paano magturo. Diba? Paano magturo ng mga ganitong klaseng lessons. Paano ko sinishare yung knowledge dito sa pag-craft ng mga ganitong klaseng pricing list. Okay, nag-aaral ako, studying, teaching, tsaka tutorials. Okay, tutorial kung paano ako magsalita, communication skills, di ba? Yan. Kung paano ko sa pag-unbox, kailangan nyo rin ng communication skills. Paano ko ba i-describe to? Yun, inaral ko rin. Binalikan ko yung mga art terms ko na inaral namin dati sa Fine Arts, sa UP. Nagtapos pala ako sa University of the Philippines, Diliman. Fine Arts yung course ko mga ma'am sir. Okay? So yan. Ano pa ba? Ayun. Balik tayo rito. Sa category na to. Meron ka shipping, communications with client, may packaging pa. Dito sa packaging, kailangan mo ba ng big box, ng bubble wrap, di ba? Meron ka ding rush fee. Ayan, dito sa night beef, ayan, mga ma'am sir, meron kasi yung day job. Kaya meron tayong night differential sa mga works natin, okay? Pwede nyo i-consider yan. Okay? Okay, that's it. Yun yung mga factors. Napakarami, di ba? Zoom out ko Napakarami na, isang buong papel yan. Napakaraming factors. Kaya dito, sa next natin, gagawa tayo ng pricing with all that in mind, di ba? With all that in mind, gagawa tayo ng pricing list. Okay, ito na yung challenging part. Okay? Clean slate tayo, clean slate. Okay? Pricing list. Okay? Okay, so Ralph Cifra Toy Customs. Okay? Ayan, meron ako logo, RC Toy Customs. Actually, meron na ako layout nito eh. Ayan, Toy Customs. Meron na ako layout niyan. Digital. So, pinay-describe ko lang dito. Pwede tayong mag-create ng 3 tiers, 3 levels. Okay? Based on everything na nalaman natin dito. Ayan. Based on everything na nalaman natin dito, lahat to naka-factor in na. Tsaka yung surprise increase lagi ng balyo. Yun pala. May mga price increase din kasi to mga ma'am sir, yung mga paints. Okay? Ayan. Lahat to naka-factor in na. So, magka-craft na tayo. Paano nga ba Paano ko nga ba, okay, na-audit ko na lahat. Diba? Na-audit mo na lahat. Paano nga ba ako gagawa ng price list? Okay? So, ito yung ginawa ko. 3 levels. Okay? Sa level 1, yan. Ito level 1. Level 2, gagawa tayong 3 levels. Okay? Level 3. Okay. So, sa levels na to, meron tayong low. Hindi naman low. Sige,
try natin na parang meron tayong, sige, sa tiering na to, meron kasi tayong tinatawag na price anchoring. Okay? Yung term na yon, ibig sabihin, you will anchor at low price, you will anchor at the high price, saka middle price. Okay, dito sa sa price anchoring, meron kang, low price, middle, o kaya, low, medium, tsaka high. So, ibig sabihin, ito yung starters, intermediate, at saka advanced. Dito, ginawa ko, since iba-iba yung mga paint jobs na ginagawa ko, sa level 1, nandito yung battle damage. BD, at saka weathering. Yan. BD, tsaka weathering. Okay? Sa level 2, dito yung mga repaints. Yan, repaints. Okay? Tapos dito, yung mas advanced pa na repaints. Yan, yung mga hologram. Advanced repaints. Hologram, Holo, MGS style, yan. Metal Gear style. Kaka-join lang po, pwede pa ulit. Ang dami ito, sir. Thursday, Ilunyo. Hello, sir. Good evening from, good evening, sir. Thursday of Hype Base. Thank you, sir. Thank you for watching. Ang dami na ito, sir. Dami na namin na pag-usapan. Ito, sir, dami na. Yan. Okay, sa level na to, ulitin ko, ito yung price list ko for 2024. Ayan, 2024. Ayan, meron din akong increase per year. Okay? Kasi 2023 iba yung price list. So, dito sa weathering, 180. Yan yung price ko, 180 USD. Sa repaints, plus 100 USD, 280 USD. Tapos dito sa mas advanced, 380 USD. So, yan yung mga price list ko for 2024 based dun sa lahat ng factors na audit ko, mga ma'am sir, from paint to food, PC setup, action figures, communications with client, prod cost, lahat. Tingnan ko tingnan ko yung ating layout. Yan, ito yung layout ko. Yan. So, weathering, battle damage, 180 USD or 10,000 pesos. Ilalagay ko na rito, 10K. Tapos, dito sa custom repaint, 15,800. Actually, pwedeng, tama, 15,800. Tapos, dito sa level 3, ito yung mas advanced, 21K. Yan. Okay, yan na lahat. Yan yung price ko for 2024. Okay, so, yan. Yung pricing na yan, based dun sa factors na pinakita ko sa inyo. Okay? Ngayon, kung magsiset kayo ng price for your toy customs or business nyo na toy customs, everything will vary, everything will change. Kasi everything is a work in progress. Kasi iba-iba tayo ng proseso. Diba? Ito yung proseso ko, kaya nagland ako sa price list na to. Okay? Okay, once na manil mo na to, meron ka ng design, meron ka ng art card, meron ka ng social media. Ang next na question, diba? How do potential clients find you? Diba? How do clients, kung ito si client 1, C1, C2, C3, C4, yan. How do clients find you as a toy customizer? Diba? How do clients find you? How? Yan ang tanong, mga ma'am sir. Diba? How? Paano? Paano kanila makikita? Diba? Yun ang tanong more than yung paano ka makakahanap ng clients. Ang mas nakikita kong tanong dito, paano kanila mahanap? Diba? So yun yung tanong dito. Meron ba sa inyo makakasagot nun? Di ba? Paano? Paano nga ba? Okay. Teka lang Take lang tayo ng break. Dami ng information. Ayan, uminom lang din ako ng coffee. Yun! Tama, Sir Wooji. Sokmed. Tama.
Tama yung social media. Remember, social media, internet, para sa akin, the greatest invention of all time. Sobrang ganda ng internet, mga ma'am, sir. Ito, dito tayo. Dito tayo sa bagong page. Punta tayo dun sa client, how do clients find you? Meron tayong, tama yung sagot ni sir, social media. Kita nyo ba yung sulat? Hindi no? Mas dito tayo sa markers no? Social media. Yan, kita nyo ba? Okay, social media. Social media sites like we have Facebook, we have Instagram. Paano ba logo ng Instagram? Dito ba yun? Okay. TikTok, YouTube. Okay? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ano pang ginagamit nyo? Twitter. X. Ayan. Okay, ang dami niyan. Meron pang Snapchat and stuff. Ayan, etc. Ayan. Etc. Dami niyan, social media. Kasi, alam niyo mga ma'am, sir, lahat tayo may access dito. Kaya, i-maximize natin yung potential. Kasi ito mga ma'am, sir, yung social media, free. Lahat yan free. Diba? Lahat yan free. Minsan nakakalimutan natin na free siya. Walang subscription. Uy, good evening, Sir Kirby. Lahat to free. Walang subscription fee. Diba? Wala. Zero. Kaya gamitin natin yung potential nito mga to reach our clients. Diba? And also, yung clients, makikita rin tayo para meron tayong visibility. Ang importante dyan mga ma'am, sir, visibility. Yan. Visibility. Sa Facebook, anong ina-upload ko? Facebook posts. Meron kang post, meron kang photos, meron kang video, meron kang reel. Diba? Reels. Ganun din sa Instagram. Reels, photos, carousel, dami yan. Sa TikTok, short form, verticals. Pwede kang mag-upload din ng long form. Pwede ka rin mag-upload ng slideshow photos. Napakarami talaga mga ma'am, sir. Dito naman sa YouTube, gumagawa ako ng mga long form video tutorials. Tutorials yan. Meron din ako mga 1 hour no holds barred na tutorial din talaga na talagang halos walang edit yun mga ma'am, sir. Tuloy-tuloy lang. Hindi rin naka-time lapse. Tapos, recently, di ko na ginagawa kasi iba na rin yung style kung paano ako mag-edit. Okay? Sa X naman, medyo hindi ako nag-upload dito sa Twitter, pero nag-upload din ako paminsan-minsan dyan. Tapos dito, meron akong Behance. Yung sa others to Behance. Yung Behance, ano yun? Art portfolio site. Behance, ano pa ba yun? Redbubble. Dribbble. Yan, Dribbble. Yan. Yan yung mga ibang sites. Pero, ito ang pinakamalalakas ngayon. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ang YouTube, pangalawa sa Google sa largest search engine in the world. Yan. Kuwari, ako magsa-search ako ng Batman, toy custom. Possible na i-search. Ayan. Sorry segue lang. Meron pa pala dito yung YouTube Shorts. Napakalakas niyan mga ma'am, sir. Kuwari, nag-search ako sa Google, Batman toy custom. Pwede i-serve ni Google yung tutorial na ginawa mo for Batman. Diba? Makikita ni client, uy, kumuha pala si Ralph Cifra ng Batman custom. Tapos magko-comment sila dun sa YouTube video. Hey Ralph, this is awesome. Can I buy this? Diba? Yun, ganun yung ganun kasi yung point of contact. Ayun pala ma'am sir, lahat ng ito, point of contact ng client papunta sa inyo. Diba? So you have Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X. Twitter yan Twitter. Maraming coming from YouTube na nagtatanong sa'yo if you have Facebook and then from there nabubuo na yung deal. Yun, tama. So, ganito yung mga transactions, okay? Minsan kalimitan. Groups. Yun pa pala, groups. Ganito yung ganito yung sample transaction. Client watches the video sa YouTube. Sulat ko watches the video. Yan. Tapos
magko-comment sila. Magko-comment sila. Yan. Hey, amazing. Great job. Can I buy this? Tapos magre-reply ako. Yan. Ang importante mga ma'am sir, nagre-reply. Mag-reply kayo. Kasi client yun eh. Di ba? Client yun eh. Ako nagre-reply ako agad. Inquiry na yun eh. Di ba? Client watches your video. They ask. I reply. Di ba? I reply. Yes. Can we talk via Messenger? Kasi doon ako mas online eh. Tapos, doon na kami mag-uusap sa Messenger. Di ba? Mag-uusap na kami dyan. Mag-uusap na kami ng deal. Yun yung pumapasok na doon yung communications with client. Yeah, yun. Ano pa rin yun? Sinasama ko pa rin yun sa costing. Di ba? May cost lahat yan. Lahat ng ginagawa niya may cost. Okay? So from there, from point of contact, yan, start yan to delivery. Hanggang delivery na. Yan, papuntang USA. Done na yan. Matatapos natin yung transaction. Pero ito, yung timeline na to, napakahaba niyan mga ma'am sir. Kasi dyan yung lahat ng work. Yan, okay? Work pa rin to mga ma'am sir work. Kahit na sabihin natin, uy, enjoy. Enjoy yung dry brushing, enjoy gumawa ng gradient cake. Yan, everything feels like, everything's fun. Diba? Everything's fun. Diba? Pero at the end of the day, practical pa rin ako mga ma'am sir. Everything is work. Kasi ito, tingnan nyo mga ma'am sir, work pa rin yan. Everything is about doing the work. Execution. Diba? Yan, execution. Dami yan. 8 yung ginagawa ko ngayon na legs ng 8 pieces na Batman Punisher yung ginagawa ko ngayon. Yan, okay? So, teka, basa muna tayong comments Sabi ni Wooji R. Zun Jr., may course din at sa YouTube. Mag-sub sa'yo, tapos ma-unlock nila tutorial mong vids mo naka-hide. Hindi na sir, okay lang ako doon. Okay lang ako dito sa lahat free. Lahat ibibigay ko free. Walang hindi muna ako, actually hindi, lahat free talaga. Hindi na muna ako wala akong consideration na So, na-consider ko na yun, pero tingin ko, gusto ko sa inyo ibigay lahat free. Until the end of time. Yun, tama. Actually, good input from my wife. Kasi lahat ng mga natutunan ko rito, mga ma'am sir, lahat yan free, galing sa YouTube. Hindi ako gatekeep from any information. No gatekeeping. Yan. Okay? Sir, about sa rate mo, kasama na din ba yung shipping dun sa package? Sabi ni Romanic Bello. Shipping? Teka, hindi, lang yun, sir. About dyan, sa mga pricing ulit, teka, balikan natin, Ito, dito, sir, no? Figure lang to, sir. Kunwari, ang in-order mo, 2. Kunwari, ito, gawa tayo ng senaryo. Zoom out ako, Kasi yung shipping kung saang bansa. Oo, tama. Teka, pa tayo mag-zoom out. Gawa tayong senaryo, Okay. Kunwari, ang order ni client A ay Battle Damage Iron Man at saka comic book custom na Batman, okay? So, dalawa in order niya. So, ang fee ko dito, $180. Dito naman sa repaint na comic book, kinonsider ko na siya as level 2 pa lang. Kasi yung mas advanced, dito yung mga hologram tsaka yung Metal Gear style, okay? So, to 180, okay, calculator, okay? 180 plus 280, yan, $460. Dalawa. Okay, dalawa. Ngayon, sa shipping, mag-add siya ng $150. So, 100 plus 150. Plus 150. $610 na yun, mga ma'am, sir. Ganun yung computation ko. Ganun siya pumapasok. Ngayon, 2024. And 2025, mag-i-increase pa yan, mga ma'am, sir. Hindi ko alam kung ilang percent. 20%, 30%, 50%. Yan. Pricing and inflation. Yun, meron pa palang inflation, di ba? Kasi, halimbawa, if you're renting or if you're paying for a house. Yan, may inflation rate pa. That you use for the customizing. Yun. Workplace, yun. You have to go out their spot first. Yun. Workplace. Hindi ko na-consider yan. Office or studio. Workplace. Yan, sa workplace, meron ka studio, di ba? Sa spray paint, kailangan well-ventilated area. Di ba? Yan. Dami talagang May bubong pero hindi naman outdoor. Marami talagang input maraming factors talaga. So yan,
binibigay ko na sa inyo mga ma'am sir lahat ng information kung paano ko na-craft yung aking price design. Okay? Medyo mahirap siya. Alam ko napaka-challenging. And ito, binild ko rin yung confidence ko, tinrain ko yung mind ko on how to do these things. Kasi ano to ma'am sir business, di ba? Business tong ganitong side ng business to ng art The business side of art. So ngayon, yun nga, tinrain ko yung sarili ko. Sabi ko, pag-usapan ko, kailangan ko i-train sarili ko na pag-usapan pera so I can earn money too. Di ba? Kailangan pag-usapan yung pera so you can earn money too. Di ba? Yun Kasi if you don't, alam ko medyo taboo, medyo mahirap siyang pag-usapan, pero we need to talk about this, di ba? Kasi nga, client work. Client work. Pag tinanong ni client, how much is this? How much is your Iron Man? Meron akong sagot kaagad. $180, battle damage version. That's it. Okay, I like it. Tapos, magde-deposit na sila. PayPal. Okay, I like it. Can you ship it? $160 extra. Ship to Michigan, USA. Done. Ngayon. Okay? Thank you, sir. Comments. Wooji, yung size pala sir nung custom. Yes sir, size din, nagmamatter din. Tama ka dun sir Wooji. Meron din dito, size. Is it 7 inches? Is it 18 inches tall? Is it 1/4 scale? Is it 1/6 scale? Is it 1/12 scale? Is it 1/10 scale? Is it 1/9 scale? Yes, everything matters. Everything matters. Maraming factors na iti-take into consideration kapag naglalagay ng price. Okay? Pero depende pa rin yun mga ma'am sir Ito talaga mga ma'am sir, concept ko lang to. Okay? Sinishare ko sa inyo. If you want to do this, if you want to use this as a guide, pwede. Kaya ako sinishare sa inyo. Okay? If you don't want, okay lang din. Maraming tutorial sa YouTube how to price your artworks. Ngayon, huwag na i-second guess na may value din yung oras nila. Yes, exactly. Ngayon, for my wife, don't second guess yourself na, syempre, lahat ng ginagawa niyo may value. You value your time, you value your skills, your effort. Yan. Meron akong isang nakalimutan na category. Okay? Skill level. Tumalsik pa yung laway ko, bad trip. Tumalsik, grabe nakakaya. Okay, skill level. Skill level. If you're starting out, siyempre mas relatively mababa. Okay? Kasi nga nag-start ka Diba? Meron kang ito skill level. Punta tayo sa skill level. Sige, skill level. Pwede pag-usapan natin lahat. Maraming factors talaga pag-usapan natin lahat. Okay? Lahat. Pera, skill. So you can make money too and audit everything. Diba? Lahat. Sabi ni Romanic Bello, thanks sir, grabe solid mo talaga bossing, hindi ako makapaniwala na nakakapanood ako ng ganitong topic ng libre. Yes sir. Ganon din nararamdaman ko nung nanonood ako ng mga tutorials dati. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako mga ma'am sir. How to price, how to charge more. Yan. Try nyo i-search yan. How to charge more. The future. Yan. Chris Dope, panalo. How to charge more. How to price your artworks. Enter Google. Okay? Sa YouTube. Yan. Mapapanood yung lahat ng resources. Watch and test. Kasi, alam natin mga ma'am sir, yung sa pagko-consume ng mga tutorials, iba yung consuming dun sa doing, di ba? You consume, you get inspiration, di ba? Pero ako ina-apply ko na agad sa figure. Hindi agad, pero if I have an idea, ginagawa ko na, in-execute ko. Kasi iba yung consuming sa doing, okay? Hindi ibig sabihin na panood mo yung YouTube video na nag-dry brush ako, ay nakapag-dry brush ka na rin. Pero, yun yung goal to be inspired and to do the thing, to test the thing, di ba? Yung i-test mo yung technique, i-test ko yung painting technique na napanood ko. Makapagsimula to start a YouTube channel, to start customizing your own toys. Kasi what's very cool here is we have creative freedom, mga ma'am sir, di ba? Creative freedom.
We have creative freedom to do everything we want. Dun sa action figure, ano bang gusto mong gawin kay Iron Man? Gusto mo siyang gawing Batman? Diba? Gusto mo ba siyang gawing armored Batman? Pwede mong i-swap yung Pwede mong i-swap yung head. You can swap the body. Pwede mo siyang paint ng black. Yung arc reactor niya, pwede mong gawing bat signal or bat emblem. You can have the repulsors. Pwede mo siyang lagyan ng utility belt. Diba? Yun. We have creative freedom to do everything we want. Okay? So, balik, daming concepts talaga dito, mga ma'am sir, nakakasira ng ulo. Pero, masayang adventure, masayang journey. So, ngayon, ina-explain ko yung journey ko on how do I tackle these kinds of things. Diba? So, yun. Teka lang, break time lang. Kape muna, kape. Wait lang, Okay, basa muna tayo ng comments. Lalagay ko lang dito si Iron Man. Okay? Sige. Sasagutin ko yan, Sir Wuji Arzun. Paano pala, sir, yung revision ilan lang? Okay, sige. Sasagutin ko yan sa next na, next couple of minutes. Okay, skill level. So, siyempre, meron tayong, sabihin natin beginner, intermediate, tsaka advanced. Okay? Or professional. Sige, tingnan natin. Okay? Sa beginner, yung pricing, pricing to. Lagay natin to sa PHP. Okay, 1K. Okay, 1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K. Okay, yan yung graph natin ha. Okay, sa beginner, ito yung graph. Siguro lagyan natin ng kulay. Pula naman. Okay, pula. Skill. Stabilo, maganda. Sige. Yan, pula ha. Ito yung pricing natin ha. Ito yung graph. So, we have the beginner, intermediate, at saka advanced. Okay? Dumaan din ako dito, mga ma'am sir, kaya yung in-explain ko rito, ito yung experience ko. Diba? Hindi ako nag-invento dito, mga ma'am sir. Lahat to na-experience ko. Kaya lahat to sinishare ko sa inyo. Anong walang pinipilit kahit yun? Hindi ko rin pinipilit to sa inyo. Take what resonates. Take what resonates with you. Ayan, thank you. Ito. Ito, mga ma'am sir. Bigay sa akin ng wife ko, gamitin ko sa ating graph. Okay? Anong gusto nyo kulay? Purple. Okay? Yan, skill level. Kita nyo ba? Okay, sa beginner, you have 1K. Ito 1K. 1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K. So, sa beginner, pwedeng ganyan. Okay, syempre, nag-start ka pa lang eh. Ako, dumaan din ako dito eh. Ayan, As the years go by, tataas ka. Diba? Pero itong itong mga category na to, subjective yan. Subjective lang yan. Kung feeling mo beginner ka. Kung feeling mo intermediate ka, intermediate. Wala namang wala namang certification yan eh. Diba? Wala naman talaga eh. So, ang flow niyan, pataas lang talaga. Hanggang sa marami ka na na-explore, marami ka ng test, clients find you, mataas yung demand, di ba? Usually yan, pag nandito ka na, mataas yung demand mo talaga. Mataas yung demand. Dito, middle demand. Yan. And also, yung mga painting techniques, kung dito, nagpe-paint ka na ng head sculpt, di ba? Nagpaint ka na ng head sculpt, may mga accessories na ginagawa, pwede ka mag-fall under dito. Mag-paint ka ng head sculpt. Pero yun nga, di ba? Guide lang to. Guide lang yan. Very rare na ang graph mo pa ganito. Parang hindi mangyayari to. Yan. Never na mangyayari yan. Yung beginner, mataas ka agad. Tapos, pag naging advanced ka na, mababa yung presyo. Baliktad. So, gradual yan na taas. Gradual. So, beginner, start ka, pwedeng, lang to mock up lang na amount 1K. Okay, after ilang years, 5K. After ilang years, 10K. Okay, after ilang years, 20K. After X number of years, 50K. Yun. Ganun lang yung progression niya. 50K, yan. Pataas lang, pataas. Okay? Joel Garcia Techico, good evening. Sagutin natin yung tanong ni Wuji. Paano pala, sir, yung revision? Ilan lang?
Depende pa rin yun, sir, sa communications with clients. Sa akin, sir, 3 major revisions lang. Yun lang. That's it. Okay? Ayun pa pala, punta tayo sa next na concept. Okay, alam nyo na to yung tama si Sir Wuji dito. Ezekiel Malyari, hello sir, good evening. Tama si Sir rito, si Sir Wuji. Toy Customs, social media, nandito lahat ng attention. Yan attention. Importante yan. Attention. Eyeballs. Yan. Importante yan mga ma'am sir. Lahat ng attention nasa mobile phone. Yan, nasa mobile phone. Ano ang apps? Ano ang apps na naka-install sa mobile phone? Facebook, Instagram, YouTube. Yan, lahat. So ngayon, gamitin natin yung lakas ng mga social media apps na yun. Magandang kaalaman habang ako ay nag-work. Good evening. Thank you, Sir Ezekiel Malyari. Good evening. Yan. Yan, attention. Diyan talaga. Panalo to mga ma'am sir. Free distribution. Lahat yan free Lahat yan free. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, tsaka mga art sites. Behance, Redbubble, Dribble. Okay. You get eyeballs. Yan. Ang pinakamalalakas ngayon, shorts at tsaka Facebook groups tsaka reels. Okay? Tsaka TikTok. Siyempre TikTok. Sobrang lakas yan mga ma'am sir. Gen Z app. Panalo. Yan, okay? Lahat yan ina-uploadan ko mga ma'am sir. Ito, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Lahat yan nag-upload talaga ako kasi hindi natin alam kung saan manggagaling si client. Diba? Hindi natin alam Dito ba siya? Nanonood ba siya sa Facebook? Nanonood ba siya galing Instagram? Nagbabrowse ba siya? Nagsisearch ba siya sa YouTube? Diba? Nag-search ba siya ng Iron Man? Tapos sinerve ni Google yung Iron Man video na battle damage bago niya nakita to? Diba? Ganun yung mga possible na transactions or na mga flow. Kaya, ako, nag-upload lang talaga ako. Hindi ko iniisip yung algorithm. Wala. X yan. Algorithm. Wala. X yan. Hindi ako nag-deep dive dyan. ZD Toys, yes. ZD Toys Iron Man. Sobrang ganda, di ba? Mark 45. Yan. Algorithm, hindi ako nag-deep dive dyan. Pero alam ko kung paano siya nag-work. Di ba? Iniisip ko portfolio. Yes! Portfolio. Napakagandang portfolio ng social media. Yan. Pag tinanong, hi Wuji, where's your portfolio? Pwede mong isend yung website. Diba? Kung meron kang personal website, pwede mong isend yung link ng Facebook account. Tapos, nandun na lahat ng postings. Diba? Ganun lang yan, mga ma'am, sir. But, sabi ko nga, diba? Everything is still work. You need to work. You need to shoot. You need to upload. You need to record. You need to do customizing. You need to do the admin work. You need to do everything. Diba? For it to work. Now, you need patience. Diba? You need patience. Hindi ito nangyayari ng overnight. Okay? You need patience. You need self-awareness. Ito mga soft skills na to Soft skills. Self-awareness. Yan. Patience, self-awareness. Okay, you need to be patient. Dito na, I'm doing this siguro mga 2013 or 14. Yan. 2014 ko pa ito ginagawa, mga ma'am sir, 10 years. Time management, yes, of course. Depende yun. Kung anong time management mo. Diniscuss ko nga rito sa hourly rate style, di ba? Hourly rate style. Okay, meron kang 24 hours in a day. Tapos, meron kang 8 hours of sleep. Granting meron kang 8 hours of sleep Tapos, meron ka na lang 16 hours. Okay? Sa 16 hours na yun, anong ginagawa mo? Di ba? You eat 1 hour of eating, lunch, dinner, breakfast. Tapos, meron kang time with your family, di ba? Time with your boyfriend, girlfriend, relatives. You do your day job, di ba? Meron kang responsibilities at home. So, marami. So, yung 16 hours mo, di ba? Mababawasan siya. Di ba? You only have
Yan, di ba? 24 hours a day. Tapos, meron kang extra, nahati yan, di ba? Mahati talaga yan. Parang pie chart, di ba? Yan, time management nga, di ba? Sabi ni Sir. Sabi ni Sir Wuji. Yan, depende na sa inyo to. Kung saan kayo gagawa. Ano yung working time nyo, di ba? Depende na yan. Hahanap na lang kayo ng slot dyan. Yan. Itong, racket time ko talaga, after day job. Di ba? After day job. So, meron kang sacrifices, di ba? Ang sacrifice na ginagawa mo, sacrifice, di ba? Hindi ito madali, mga monster. It's not easy. Yan, sacrifice. Wala na akong video games. Hindi ako naglalaro na. Wala na akong Dota. Dati nagdo-Dota ako eh. Ang Dota time ko, 2,600 hours. Lahat Dota 2. Dota 2 pa lang. Ikaw, 5 hours of sleep in 24 hours. Hirap pag wala pa sa wisyo. Oo, sir, pag walang tulog, mahirap gumawa. Ayan, ito yung mga sacrifices. Di ba? Walang video games. Ang video games ko, nanonood lang ako sa YouTube. Yan, yun lang. Dota 2, wala na. Ang total time spent ko dyan, 2,600 hours. Yan, may clients kasi nakabaligtaran natin yung time zone. Yan, oo nga pala. Yun, tama. Ano pa yun? Night diff yun. Kasi sumasagot ako usually 4 a.m., 5 a.m. So, kasama yun sa night differential. Yan. Yan mga sacrifices natin, mga ma'am, sir. Talagang tinanggal ko na. Wala akong Netflix. I don't watch. Hindi ako nagko-consume masyado ng mga, less consume. More on creation talaga. Ito motto ko, create, eat, sleep. Yan. Create, eat, and sleep. Yan. Ito yung motto ko, mga ma'am. So, create, eat, and sleep. Okay? So, yun. Ano pa ba yung pwede natin i-discuss? Ayan, yung mga soft skills na-discuss na natin yan. Practicality siguro. Being practical. Yan, being practical. Okay? Siyempre, dito sa toy customization, natutuwa ako kasi people like my work and they support me ngayon. Siyempre, isa na rin siyang income stream. Diba? Income stream. So, ito. Sige, sabihin ko na rin, why I do this. Diba? Why I do... Why? So, the big question is why. Diba? Why? Why do I do what I do? Diba? Why do I do what I do? So, first, meron akong three reasons why do I create toy customs. Diba? One, self-development. Gusto ko ma-improve yung sarili ko, skills, painting, lahat. Gusto ko matutunan. Gusto ko ma-improve. Meron tayong creative freedom to do everything. Yan, self-development. Pangalawa, portfolio. And pangatlo, additional income stream. Yan. Maybe in dollars or Philippine peso. So yun. Yun yung tatlong reasons ba't ko ginagawa to. That's it. Okay. So I think pwede tayong magtapos dun sa topic na yan. Marami na tayong na-discuss and I think I need to work after nito. Okay, meron ba kayong ibang mga questions? Teka, swap ko lang yung camera. Ayan mga ma'am, sir. Meron ba kayong mga questions? Yan. Dami na rin pala. So yun, dami nating na-discuss. Pagod din, no? Okay, after ito, medyo break time muna tayo.
Salamat sir. Welcome din, welcome. I'm really happy na na-discuss ko yung gusto ko rin i-discuss or i-share sa inyo na kung paano nag-work yung pricing na schemes, di ba? Yan. Magsasalamin lang ako. Yan. Tatayo lang ako kasi medyo papagod na ako sa upo. So yan mga ma'am sir. Pagod din. Thank you very much. Ayun pa yung mga stock natin, no? Pang customs. Dami yan. Marami tayong na-discuss today. And upload ko sa YouTube yung mga na-discuss ko sa inyo. Upload ko tong video na to. Just to have it archived sa YouTube channel natin. And sabi ni Wuji, di ko naabutan sir yung umpisa. Di ba sabi nila maglalagay ka ng sahod mo sa total kung per hour. Paano mag-come up ng price per hour? Ayun, na-explain ko na sir. Nasa iyo na lang ba yung base sa demand and skills mo? Teka, na-explain ko na yun sir eh. Teka. Na-explain ko na rito. Ayan o. Meron tayong, yung first concept kasi yung hourly rate based pricing. Okay, kunwari, meron kang, yun nga, 24 hours a day, 16 hours, 8 hours katulog, tapos 16 hours na natitira. Sa 16 hours na yun, granting na meron kang kunwari, 500 pesos, di ba, per hour. So, 500 times 16 ay 8K, di ba? So, sabihin, 8K yung starting price mo for that. So, ganun lang siya nag-work. Yung starting price mo per hour, ikaw na rin magsiset nun, sir. Kaya itong pricing talaga, very subjective. Again, this pricing, how to price your toy customs, very subjective to mga ma'am, sir. Kaya, I am auditing or listing everything na maiisip ko, yung mga factors na it can affect. Kasi yung mga factors na yan, objective yan mga ma'am sir. Ilaw, kuryente, tubig, yan. Materials, paintbrush, yan. Objective yan mga ma'am sir. Diba? Ngayon, it's up to you kung ano ang kung ano yung skill rate mo per hour. So, kunwari, 500. 500 per hour, gagawin mo yung toy, yung Batman na custom in just 2 hours. So, dapat ba 1K yung bigay sa'yo? Paano kung mas mabilis ka na gumawa? Diba? Ayun ang dilemma dun eh. Kunwari, 1 hour mo lang matatapos yung Batman na custom. Does it mean na client will pay you less or more? Diba? Sa tingin ko, dapat more. Kasi you have the skills to be fast enough to finish that type of custom. Diba? Sabi ni Wuji, I see. Salamat sir. At least malalaman din ng customer kung bakit ganyan yung price. Sir. Actually sir, itong buong pricing na concept, i-maximize natin yung kaya ibigay ni client based dun sa value na binibigay mo sa kanya. Diba? So, meron din mga pricing deals like discounts. You can play with that. Diba? Nasa nasa marketing area na yan. Paano mo market yung figures in a bundled price, in a discounted price. Yan. Kasi syempre, meron pa rin tayong law of supply and demand, di ba? Kung mataas ang demand, mababa supply, mataas ang price. Kung mataas ang supply, pero mababa ang demand, you can lower the price. It really depends on the seller, di ba? Pero if the buyer sees your value of the toy as $500 per piece, then, di ba, mas okay. Di ba? Mas maganda yun. Kasi, how high is really high? Di ba? How low is low? Depende yun sa client. Di ba? Depende yun sa client. Depende talaga yun sa client. If they see the value is really high, and then much better, di ba? Mas maganda yun. Okay. Doon mo din makikita ang target market mo. Yes sir. Yes sir. Actually ako sir, kaya nga meron akong pricing na tiers or levels. I can also serve dun sa, meron tayong low, medium, tsaka high. Kaya ano rin yun, gusto ko rin yung pricing model na yun kasi
I can service yung, they have options, yun. They have options. They have, kung gusto nila medyo fixed yung, medyo mababa lang pala yung budget nila, okay, I can offer that. Meron akong battle damage na Iron Man for only $180. Tapos ito yung mga repaint ko for yan, ito. Yan, I can do this, battle damage, wala pang costume to. Ito, can do this for $150 or $180. Tapos si Batman, I can do for $280. Meron akong options to give sa client. So I can also service yung different budget na tiers. So yun. That's it mga ma'am sir. Yun ang ating ngayon, discussion. Let's talk about money para we ourselves also can earn money. Diba? Kailangan natin pag-usapan yun eh. Kailangan natin siya pag-usapan. Thank you, sir. Welcome. Thank you sa pag-support nyo. Medyo take lang ako ng break. I will upload this to our YouTube channel so you can watch again. Mapapanood nyo yung replay. So, yun. Meron pa ba kayo ibang mga questions? Log out na ako in 10 minutes or 5 minutes. Say I need to work on the 8 pieces na Batman Punisher. International yung maraming umorder ng mga ma'am sir, kaya super thankful ako dun sa Batman X Punisher na yan. So yun, do you have anything else in mind na mga questions or any information na gusto niyo malaman tungkol sa pricing? Yan. Maraming salamat sa mga sumuporta. Hindi bumababa yung ating viewer count to 10. It's more than 10. Kanina, 20 or 30. Yeah, maraming salamat. It means so much to me. Thank you very much for your support. Again, I'm sharing this information based on my experience, based on my experience sa mga clients. Congrats, sir, sa Batman. Thank you. Yan si Batman sa likod. Di pa tapos eh. Hindi pa tapos yan, sir. Mga work in progress yan. Yan, mga work in progress. Di pa tapos. So, yan. So, yun. Marami tayong napag-usapan. And I'm really happy na nakagawa na rin ako ng video na ganito kasi gusto ko na rin siyang i-execute. Gusto ko na rin siyang i-share sa inyo para makamove on na tayo sa next couple of projects natin. Yung next video ko, next na ganito natin naman, next na live natin, i-discuss ko kung ano yung journey ko as a toy customizer. Paano ako nagsimula from the day I was born hanggang ngayon. Okay? So, gumagawa na ako ng mga notes sa Google Keep. Ayan, gumagawa na ako nun. Mula 1986 hanggang 2024. Ayan. Okay, more power to you, Sir Romanic Bello. Congrats. Sir Romanic, where are you from? Sabi ni Van Ludwig, sir, question lang. Nag-estimate ka, sir, on the spot according to the height or scale ng figures? Hindi, sir. Hindi, sir. Meron na, sa ito, dito sa 7 inches, meron na akong fixed price. Kunwari, 7-inch battle damage, I have $180 yung fee. Kung meron na akong mga fixed prices dun, sir. Okay? Kung mas malaki dito, 1/6 scale, plus $50. Yan. Pwede yun. Kung mas malaki pa, kung 1/4 scale, plus $100. Pwede yun. Kasi mas malaki. So, mas malaki, mas maraming canvas, mas maraming paint, mas malawak yung surface area. Yun. Ganun lang yung Ganun lang yung pricing mentality ko, mga ma'am, sir. Pricing schemes or pricing levels. Patapos na tayo. Mga mga questions na lang din. Okay, anything else in mind para upload na natin sa YouTube? Thank you, sir. Minsan kasi may nagtatanong on the spot. On the spot, pwede. Sige, pwede naman. Kung meron na kayong price list, and yun nga, natatandaan nyo naman, and you are confident to say this to your client on a video call. Okay, pag tinanong, how much is your Iron Man custom? My price for that is around $280 for the repaint. 7-inch action figures. Kapag mas mataas, pag mas malaki, 1/6,
It's about $320. Okay, kapag mas malaki, if you need a 1/4 scale custom, it's about 400. It's on the range of $400 to $500. Pwede kang sir. Pwede kang magbigay ng range, price anchoring. Yun, sir. You can anchor low or high or mid to high. Yan, para meron silang options, 'di ba? Hindi naman yun eh. Pwede ka naman din, sir, mag-estimate din on the spot eh, 'di ba? Or give yourself like 1 minute. Tapos mag-reply ka, sir, 'di ba? Depende yun. Depende sa yun kung paano mo siya atarahin, paano mo siya re-replyan. It's all part of the communication skills. Yun yung tinatrain ko rin sarili ko hanggang ngayon. Yun, okay. Gusto ko ulit ng kape. Sige, pwede naman eh. Gusto ko na yata. Ayan. Okay. Thank you din for your support. Okay? Okay, nice. Okay na tayo. End live na tayo, ha? Okay, bye-bye. Thank you. Okay, housekeeping na lang, mga ma'am, sir. Subscribe to my channel, Ralph Cifra, sa YouTube, Facebook, Rain Cifra, TikTok, meron din ako, Instagram, meron din, Twitter, X, I think, meron din ako doon, Behance, Dribble, yan, meron din ako mga accounts dyan, Ralph Cifra, search nyo lang. Tapos, if you wanna see my works, punta lang ako sa YouTube or punta ka sa Google, Ralph Cifra Toy Customs, tapos search nyo images, lalabas na yan, mga ma'am, sir. Okay? Pero lahat makikita nyo sa YouTube, lahat ng mga projects ko. Punta lang kayo sa YouTube, type nyo Ralph Cifra, go to my channel, tapos search nyo yan, videos, type nyo lang yung videos tab, and then lalabas na lahat dun yung mga thumbnails. Tapos browse na lang kayo dun. Okay? Okay. Meron pa ibang questions para ma-address natin everything about pricing. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Init din. Grabe. Happy Valentine's sa lahat, mga ma'am, sir. Happy Valentine's. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Hindi ako makapag-isang heart kasi hawak ko. Happy Hearts Day, mga ma'am, sir. Thank you. Thank you sa support. Thank you for sharing the video. And hopefully, nakatulong sa inyo yung video for your business. Okay? Again, everything is subjective, kaya do some research kung paano nyo itatakal yung pricing for your own business. And yun, actually do some research, try it out, test it out. Yun lang naman trial and error lang talaga, mga ma'am, sir. Tapos as time goes by, mahasa yung mga skills nyo to do negotiations. Yan. You can do it, mga ma'am, sir. You can do it. Okay? Fighting. Okay. Van Ludwig. Okay na, sir. Need mo na mag-work. Thank you. Happy Hearts Day. Okay? Thank you very much for watching. See you sa next video. Bye-bye.